Ang salita niya, medyo parang pabulol. Pagtsatsagaan mo lang talagang intindihin. Pero pagka tinanong mo siya, nag-iisip din siya. Although delay lang kanyang responses. Kwento ni Marilyn, biktima si Domingo ng pagiging harabas ng ilang driver sa lansangan. Yung unang sasakyan ng taxi cab na nasagi siya, pagkasagi niya tumilapon siya sa malayo, pagkatapos nadaanan pa rin siya ng isa pang sasakyan. So hit and run talaga ang nangyari sa kanya. Kalunos-lunos daw ang tinamong pinsala ni Domingo. Noong una nga akala namin talagang bibigay na siya kasi payat na payat na siya. So nung medyo nakaka-recover na siya, nakipag-coordinate sa amin dito ang Ospital Makati para sa kanyang pansamantalang tirahan. Hindi ininda ni Domingo ang sakit na sanhi ng kanyang mga sugat. Sa araw na ito, hahalughugin namin ang mga posibleng lugar kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya. Habang nasa daan, pilit inalala ni Domingo ang mga impormasyon tungkol sa kanyang tahanan. Kilala ba Reyes doon? Sa Paco? Kilala? Kilala mo yung barangay doon? Sino barangay chairman nyo? Ano pangalan? Chairman Cruz? Ano? Sa aming pagtahak sa daan patungong Paco, huminto kami ng barangay 815. Dito nabuhayan kami ng pag-asa. Wala na kayo. Niyo po siya. Pati yung pamilya niya. Pamilya rin yung mukha niya. Ang pamilyar lang ang mukha. Kapaw niyan. Ano ang gagawin? Kilala niyo po. Ano sa Paco? Yan, palakad-lakad doon. Basta sa kanan lang ko kayo. Nakikita ko kayong gate. Sana'y muli ka Araw-araw, halos hindi na mabilang kung ilang aksidente ang nagaganap sa mga lansangan. Kumikitil lang buhay. Kadalasang hatid ay mapapait na alaala. Dito sa Jose Fabella Center, sa Mandaluyong nakilala namin si Domingo, tinatayang 30 to 35 years old, biktima ng hit and run. Nitong Nobyembre lang daw siya dinala dito sa JFC. Baka sa kanyang anyo na minsan na siyang nakipagbuno kay kamatayan. Si Domingo, accordingly, siya ay victim ng vehicular accident. So, 2 beses siyang nakaladkad ng sasakyan. Pero ayon kay Marilyn Abuso, social worker ng JFC, hindi lamang ang pisikal na anyo ni Domingo ang naapektuhan ng sakuna. Ang salita niya, medyo parang pabulol. Pagtsatsagaan mo lang talagang intindihin. Pero pagka tinanong mo siya, nag-iisip din siya. Although delay lang kanyang responses. Kwento ni Marilyn, biktima si Domingo ng pagiging harabas ng ilang driver sa lansangan. Yung unang sasakyan ng taxi cab na nasagi siya, pagkasagi niya tumilapon siya sa malayo, pagkatapos nadaanan pa rin siya ng isa pang sasakyan. So hit and run talaga ang nangyari sa kanya. Kalunos-lunos daw ang tinamong pinsala ni Domingo. Noong una nga akala namin talagang bibigay na siya kasi payat na payat na siya. So nung medyo nakaka-recover na siya, nakipag-coordinate sa amin dito ang Ospital Makati para sa kanyang pansamantalang tirahan. Sa pamagitan ng pangalawang buhay na ipinagkaloob kay Domingo, unti-unting nagkalinaw ang ilang detalye ng kanyang buhay. Ang tawag namin sa kanya before Mr. X. So later on, nakakapagbigay din siya, talagang na-confirm namin yung Domingo. Kasi may nakalagay mga sa ospital ng Makati na may Domingo. So inuulit-ulit namin sa kanya yung talagang consistent siya sa pangalan niyang Domingo. Later on, yung Domingo na yan nadadagdagan na ng Reyes. Pero
Pero kahit pa nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan, hindi pa rin nila maiwasang kaawaan si Domingo. Kasi na-observe niya na nanginginig siya. Minsan bigla siya nagko-collapse. Siguro yun yung mga signs, marami siyang mga bukol. Pagtumba-tumba niya. So yun yung findings ng aming medical na meron siya epilepsy. Sa aming patuloy na pagtatanong, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Domingo Reyes daw ang kumpleto niyang pangalan. June 23 ang kanyang kapanganakan. Malapit daw sa riles ng tren sa Paco at sa Pandakan ng kanilang tirahan. At Ador daw ang pangalan ng kanyang tatay. Hindi ininda ni Domingo ang sakit na sanhi ng kanyang mga sugat. Sa araw na ito, hahalughugin namin ang mga posibleng lugar kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya. Habang nasa daan, pilit inalala ni Domingo ang mga impormasyon tungkol sa kanyang tahanan. Kilala ba Reyes doon? Sa Paco? Kilala? Kilala mo yung barangay doon? Sino barangay chairman nyo? Ang pangalan? Chairman Cruz? Ano? Sa aming pagtahak sa daan patungong Paco, huminto kami ng barangay 815. Dito nabuhayan kami ng pag-asa. Taga-Paco rin yan. Wala na kayo. Niyo po siya. Pati yung pamilya niya. Pamilya rin yung mukha niya. Ang pamilyar lang ang mukha. Sa Paco. Oo. Ano ang gagawin? Kilala niyo po. Ano sa Paco? Taga yan, palakad-lakad doon. Basta sa kanan lang ko kayo. Nakikita ko kayong gate. Sapat na ang aming narinig. Agad naming tinungo ang itinuro nila sa aming direksyon. Pagdating ng barangay 825, nagulat kami sa aming natuklasan mula mismo sa kapitan. Hindi raw ito ang unang aksidenteng kinasangkutan ni Domingo. Madalas yung sulit dito sa akin yan. Nung nakaraan lang, sinuli yan dito ng ospital ng Makati. Doon po siya galing din. Ngayon na naman, doon na naman. Opo, na-aksidente po siya, vehicular accident. Doble po ano. Ano ba ito? Matagal po siya doon sa... At dito nalaman namin ang ilang mahahalagang detalye na makapagtuturo sa amin kung nasaan ang tunay na pamilya ni Domingo. Hindi ko talaga kilala ang pangalan niya, pero kilala ko ang mukha niya. Taga rito ang mga magulang niya. Kasi yung binabanggit po niya, Domingo Reyes. Hindi Reyes. Domingo ang apelyido niya. Domingo. Domingo. Eh, yung Reyes, oh. Hindi ko po alam. Samantala, sa pamagitan ng ilang impormasyon na nakalap namin mula kay Barangay Captain Emma Obenita, natuntun namin kung nasaan si Mang Ador, ang sinasabing ama raw ni Domingo. Nalaman namin sa kanya na ilang buwan na ring nawawala ang kanyang panganay na anak na nagngangalang Bernardo. Kung iatid minsan dito yan ng DSWD, dito yun natin. Dinala ko sa anak ko, diyan kay Ronaldo. Ngayon wala pa yatang 2 linggo, balitaan ko, wala na naman doon. At isang bagay ang nakapagkumbinsi sa amin na si Bernardo at si Domingo iisa. Findings ng mga doktor noon pa yun epilepsy raw eh. Tagal na po ba yung epilepsy? Tagal na ho yun, may edad pa lang siya ng siguro mga 7 o 8 taon. Sa tuwing naaalala ni Mang Ador ang sakit ng anak, wala siyang ibang magawa kundi ang manghina. Pangarap ko din maging masaya ang pamilya namin, kapasama kami. Hanggang sa magkaasawa siya, sa kanya kami titira. Nasira lahat ang pangarap namin nung magsimula yung sakit niya. Kaya yung pangarap na yun, nawala na. Naglaho na lahat. Sa kabila ng kapansanan ng anak, isang bagay lang daw ang maibibigay niya rito. Wala akong kayamanan, wala akong may bibigay na kayamanan.
maliban na sa pagmamahal lang. Mahabang panahon ng pagmamahal na ibinigay ko, lalo na nung mag-umpisa ang sakit niya. Hindi man namin alam ang saloobin ni Domingo nung mga oras na yon, alam naming ilang di pa na lamang ang layo ng mag-ama. At pagdating namin ng barangay hall kung saan naroon si Mang Ador, imbes na pananabik, nangibabaw pa rin sa kanyang mukha ang awa at kalungkutan sa sinapit ng kanyang anak. Papa. Yakapin mo yung anak mo. Matagal na ako sa anak. Tagal kang nawala sa akin. Anong nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka na? Nakikilala po ba ako? Ha? Sino ako? Ha? Si Papa. Ako tatay mo. Ang dami ng hirap ang dinanas nitong anak ko. Ano ba ang nangyari sa iyo? Saan ka ba nanggaling? Bakit nagkaganyan ka? Ba't ganyan na itsura mo ngayon? Dagang napug eh. Naumpog? Saan naumpog? Yung ganito. Dito ka na sa akin, ha? Ha? Dito ka na titira sa akin, ha? 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 Nay. Hindi ka naalis. Baka iwanan mo uli ako. Ha? Hanapin na naman kita. Malaki ang halaga sa akin dahil anak ko yan. Kumaring itakwil yan. Karugtong ng buhay ko yan. Ang lahat ng tinamong sugat at pinsala ni Domingo ngayon, unti-unti nang naghihilom at tila ang pagmamahal ng ama ang lubusang magpapagaling dito. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang